Isang bihasang martial artist ang nakakulong dahil sa isang laban na nauwi sa kamatayan. 3 taon siyang nabuhay sa likod ng rehas hanggang sa isang araw, isang misteryosong killer ang nagsimulang manghuli at pumatay ng mga kilalang martial arts masters. Isa-isa silang bumabagsak at tila walang sino man ang kayang huminto sa kanya. Pero nang mapagtanto ng pulisya na ang killer ay may sariling kakaibang paraan ng pagpili ng mga biktima, isang tao lamang ang maaaring makatulong sa kanila, ang lalaking nakakulong mismo dahil sa martial arts. Si Hahumo. Para mahuli ang mamamatay tao, kailangan muna siyang palayain. Ngunit paano kung ang taong inilabas nila mula sa kulungan, ang siya ring kailangang humarap sa pinakamalakas at pinakamapanganib na mandirigmang nakilala niya? At higit sa lahat, kaya ba niyang tapusin ang laban bago pa maging susunod na biktima? Ang taong pinakamamahal niya. Ito ang kwento ng Kung Fu Jungle, isang madugong habulan, matitinding laban, at 2 mandirigmang parehong may kakaibang dahilan kung bakit ayaw sumuko. Nagsimula ang lahat sa isang lalaking bihasa sa sining ng pakikipaglaban, si Hahumo. Hindi lamang siya isang ordinaryong martial artist. Isa siyang eksperto sa iba't ibang uri ng combat techniques at nagsilbi rin bilang police self-defense instructor, kung saan tinuturuan niya ang mga pulis kung paano lumaban at protektahan ang kanilang sarili sa mga mapanganib na sitwasyon. Ngunit sa kabila ng kanyang talento, hindi naging maayos ang kanyang buhay. 3 taon nang nakakulong si Hahu dahil sa isang insidenteng nauwi sa pagkamatay ng kanyang nakalaban. Hindi niya sinadyang pumatay, ngunit dahil sa tindi ng kanilang laban, namatay ang kanyang kalaban at siya ang napagbuntunan ng batas. Sa loob ng kulungan, tila natapos na ang kanyang buhay bilang isang martial artist. Ngunit hindi niya alam na may isang krimen na muling magbabalik sa kanya sa mundo ng pakikipaglaban. Isang araw, isang respetadong martial arts master na nagngangalang Mak Wingyan ang hinamon ng isang misteryosong lalaki na si Fung Yusao. Sa unang tingin, maaaring isipin ng iba na isa lamang itong simpleng hamon sa pagitan ng 2 mandirigma. Ngunit para kay Yusao, hindi ito ordinaryong laban. Mayroon siyang kakaibang pagkahumaling sa mga taong itinuturing na eksperto sa martial arts. Gusto niyang talunin ang mga ito. Gusto niyang patunayan na mas mahusay siya kaysa sa lahat. At higit sa lahat, gusto niyang makilala bilang isang tunay na martial arts master. Nagsimula ang kanilang labanan at agad na ipinakita ni Yusao kung gaano siya kapanganib. Mabilis ang kanyang galaw, matindi ang kanyang mga atake, at tila kabisado niya ang paraan ng pakikipaglaban ng kanyang kalaban. Sa kabila ng edad at karanasan ni Mak Wingyan, hindi niya nagawang pigilan ang batang mandirigma. Sa huli, napatay ni Yusao si Wingyan, isang kilalang martial arts master, ang biglang naging biktima ng isang taong tila nangongolekta ng mga tagumpay sa pamamagitan ng pagpatay. Nang makarating ang balita kay Hahumo, agad niyang naunawaan na may kakaiba sa krimeng ito. Bilang isang martial artist mismo, alam niyang ang paraan ng pagkamatay ni Wingyan ay hindi basta-bastang resulta ng ordinaryong pag-atake. May taong nanghuhuli ng mga martial arts masters at maaring hindi pa tapos ang pagpatay. Nakipag-ugnayan si Hahu kay Inspector Luk Yuensum, ang pulis na namumuno sa investigasyon. Nagbigay siya ng isang hindi pangkaraniwang alok. Tutulungan niya ang pulisya na hanapin at hulihin ang killer, kapalit ng kanyang kalayaan. Alam ni Luk na may malaking panganib sa paggamit kay Hahu, lalo na't isa rin itong dating bilanggo. Ngunit alam din niyang maaaring siya lamang ang taong may sapat na kaalaman upang maintindihan ang galaw at pag-iisip ng mamamatay tao. Kaya pumayag siya sa kasunduan. Pansamantalang pinalaya si Hahu mula sa loob ng kulungan, muli siyang nakabalik sa mundo ng martial arts. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang kalaban ay isang mamamatay tao na tila walang takot sa sinuman. Habang pinag-aaralan ni Hahu at Luk ang mga detalye ng kaso, napansin nila ang isang nakakatakot na pattern. Hindi lamang si Mak Wingyan ang may koneksyon sa killer. May 2 pang martial arts masters na maaaring maging susunod na target, sina Tam King Yu at Wong Chit. Dahil dito, nagsimulang kumilos ang mga pulis upang protektahan ang 2 master. Ngunit tila palaging nauuna si Yusao. Isa-isa niyang hinanap ang mga eksperto at hinamon ang mga ito sa labanan. At isa-isa rin silang namatay. Sa bawat laban, mas lalong nakikita ni Hahu ang tunay na personalidad ni Yusao. Hindi ito simpleng kriminal na pumatay dahil sa pera o paghihiganti. May sariling sistema ang kanyang pag-iisip. Para sa kanya, ang mga martial arts masters ay parang mga hakbang na kailangan niyang lampasan. Bawat taong kanyang natatalo ay nagiging patunay na papalapit na siya sa kanyang pangarap na maging pinakamagaling. Ngunit sa likod ng kanyang obsesyon ay may isang malaking sugat. May pagkawala sa kanyang buhay na hindi niya kayang tanggapin.
Ang pagkamatay ng kanyang asawa ay nag-iwan sa kanya ng matinding sakit. Sa halip na harapin ang kanyang kalungkutan, pinili niyang itago ito sa pamamagitan ng pakikipaglaban. Sa bawat laban, para bang sinusubukan niyang takasan ang kanyang nakaraan. Ngunit habang tumatagal, ang kanyang kalungkutan ay naging galit at ang galit ay naging obsesyon. Samantala, sa kabilang panig, sinusubukan naman ni Hahu na ayusin ang sarili niyang buhay. Matapos ang mahabang panahon sa kulungan, muli niyang nakasama ang kanyang asawang si Sin Ying. Ngunit hindi pa tapos ang kanyang misyon. Habang hinahanap nila ang susunod na target ni Yusao, napunta ang kanilang atensyon kay Chan Pak Kwong, isa siyang respetadong martial artist at may-ari ng restaurant. Dahil pinaniniwalaang siya ang susunod na hahamunin ni Yusao, naglatag ang mga pulis ng pagmamatyag sa kanyang paligid. Tahimik na nagbantay sina Hahu at Lok. Sa bawat taong pumapasok sa restaurant, sinusuri nila. Sa bawat kahina-hinalang galaw, handa silang kumilos. Ngunit matapos ang ilang oras ng pagmamatyag, napagtanto nilang may mali sa kanilang hinala. Hindi pala si Chan Pak Kwong ang tunay na target. Ang pakay ni Yusao ay ang kanyang estudyante, ang aktor na si Hung Yip. Muli na namang ipinakita ni Yusao kung gaano siya kahirap hulihin. Hindi lamang siya mahusay sa martial arts. Matalino rin siya at marunong magmanipula ng sitwasyon. Sa bawat hakbang ng mga pulis, mayroon siyang sariling sagot. Samantala lalo namang nagiging personal ang laban ni Hahu. Habang hinahabol niya si Yusao, napagtanto niyang hindi sapat na hulihin lamang ang killer. Kailangan niyang maintindihan kung paano ito nag-iisip. Bakit niya pinapatay ang mga masters? Bakit kailangan niyang patunayan na siya ang pinakamalakas? At hanggang saan siya handang pumunta para makamit ang kanyang layunin? Sa paglipas ng investigasyon, natuklasan nila ang mas maraming detalye tungkol kay Yusao. Ang kanyang mga pagpatay ay bahagi ng isang personal na paghahanap. Hindi niya hinahanap ang pera. Hindi niya hinahanap ang kapangyarihang politikal. Hinahanap niya ang pagkilala. Gusto niyang maging isang alamat sa mundo ng martial arts. Ngunit dahil sa maling paraan niya ito hinahabol, bawat tagumpay ay nagiiwan lamang ng panibagong bangkay. Sa kalaunan, natunto ni Hahu, Sin, Luke at ng kanilang team ang lokasyon ni Yusao. Sa pagkakataong ito, umaasa silang tuluyan na nilang matatapos ang paghahabol. Ngunit isang nakakagulat na katotohanan ang naghihintay sa kanila. Ang susunod na target ni Yusao ay hindi isang martial arts master, hindi rin isang pulis. Si Sin Ying ang kanyang pakay. Nang malaman ni Hahu na nasa panganib ang kanyang asawa, agad siyang kumilos. Wala nang oras para mag-isip. Wala nang panahon para sa mga plano. Bilang isang asawa, ang tanging nasa isip niya ay mailigtas si Sin. Nang tuluyang magharap sina Hahu at Yusao, muling sumiklab ang isang matinding labanan. Nagpalitan sila ng mabilis at malalakas na atake. Pareho silang bihasa, ngunit magkaiba ang kanilang dahilan sa pakikipaglaban. Si Yusao ay lumalaban dahil sa kanyang obsesyon. Si Hahu naman ay lumalaban upang protektahan ang taong mahal niya. Sa kabila ng pagsisikap ni Hahu, nakahanap muli ng paraan si Yusao upang makatakas. Ngunit hindi na siya bibitawan ni Hahu. Sinundan niya ang killer hanggang sa isang highway kung saan nagsimula ang isa sa pinakamapanganib na sagupaan ng kanilang buhay. Habang mabilis ang takbo ng mga sasakyan, patuloy na nagpalitan ng suntok at sipa ang dalawang mandirigma. Walang gustong umatras. Para kay Yusao, ito ang pagkakataong patunayan na kaya niyang talunin ng isang tunay na eksperto. Para kay Hahu, ito na ang pagkakataong tapusin ang lahat. Habang lumalaban sila, unti-unting lumalabas ang tunay na pagkakaiba ng dalawang lalaki. Pareho silang may pambihirang kakayahan. Pareho silang may matinding determinasyon. Ngunit magkaiba ang kanilang pinili na landas. Isa ay ginamit ang martial arts upang maghanap ng kapangyarihan at paghanga. Ang isa naman ay natutong gamitin ang kanyang kakayahan upang protektahan ang ibang tao. Sa kasagsagan ng kanilang laban, dumating ang pagkakataon para sa pulisya na makialam. Nabaril ni Inspector Locke si Yusao. Dahil dito, tuluyang napahinto ang kanyang pag-atake. Ngunit maging si Hahu ay hindi nakaligtas ng walang kapalit. Malubha rin siyang nasugatan at agad na isinugod sa ospital. Sa wakas natapos ang mahabang habulan. At matapos ang lahat ng kanyang ginawa upang tulungan ang pulisya, dumating ang pinakamahalagang sandali para kay Hahu. Tuluyan na siyang pinalaya mula sa kanyang pagkakakulong. Hindi na siya kailangang bumalik sa kulungan. Sa halip, binigyan siya ng pagkakataong magsimula muli. At ginamit niya ang pagkakataong iyon sa pinakamagandang paraan. Muli siyang hinirang bilang police self-defense instructor. Sa kanyang bagong tungkulin, tinuturuan niya ang mga pulis ng tamang paggamit ng martial arts. Hindi lamang para manalo sa laban, kundi para mabuhay, makapagtanggol at makapagligtas. Kalaunan, nagtatag din siya ng sarili niyang martial arts school. Ang lalaking minsang nawalan ng kalayaan dahil sa isang laban, ay ngayon ay nagtuturo sa iba kung paano gamitin
ang kanilang lakas ng may disiplina. Samantala, ang kwento ni Feng Yusao ay naging isang madilim na halimbawa kung paano maaaring sirain ang obsesyon ng isang tao. Nagsimula siya bilang isang mahusay na martial artist na gustong maging pinakamagaling. Ngunit habang tumatagal, hindi na sapat sa kanya ang pagkapanalo. Kailangan niyang pumatay. Kailangan niyang patunayan sa mundo na walang sino mang mas mahusay sa kanya. At sa huli, ang kanyang paghahangad na maging pinakamalakas ang naging dahilan upang tuluyan niyang mawala ang tunay na kahulugan ng martial arts. Dahil ang tunay na martial artist ay hindi sinusukat sa dami ng taong kaya niyang talunin. Hindi rin nasusukat sa bilang ng mga laban na kanyang napapanalunan. Ang tunay na lakas ay makikita sa disiplina, pagpipigil sa sarili at paggamit ng kakayahan para sa tamang dahilan. Si Hahu ay nakulong dahil sa isang nakamamatay na laban, ngunit natutunan niyang gamitin ang kanyang kakayahan upang protektahan ang iba. Si Yusao naman ay nagkaroon ng pambihirang talento, ngunit hinayaan niyang lamunin siya ng galit, lungkot at obsesyon. Sa huli, parehong mahusay ang kanilang kakayahan, ngunit ang kanilang mga desisyon ang nagtakda kung sino talaga ang mas malakas. At doon ipinakita ng Kung Fu Jungle ang pinakamahalagang aral nito. Hindi mo kailangang patunayan na ikaw ang pinakamalakas sa lahat. Minsan, ang pinakamalaking tagumpay ay ang kakayahang kontrolin ang sarili, harapin ang sakit ng nakaraan, at gamitin ang iyong lakas upang protektahan ang mga taong mahalaga sa iyo. Ang pinakamalaking aral ng Kung Fu Jungle ay hindi tungkol sa kung sino ang pinakamalakas o kung sino ang may pinakamagandang martial arts technique. Higit sa lahat, ipinapakita ng pelikula na ang tunay na lakas ng isang tao ay makikita sa kung paano niya ginagamit ang kanyang kakayahan at kung paano niya kinokontrol ang kanyang sarili. Si Hahumo ay isang taong nagkamali at nagbayad ng malaki para sa kanyang ginawa. Dahil sa isang laban na nauwi sa pagkamatay ng kanyang kalaban, nawala sa kanya ang kanyang kalayaan at maraming taon ang lumipas na malayo siya sa kanyang normal na buhay. Ngunit kahit nakagawa siya ng pagkakamali, hindi niya hinayaang iyon ang maging katapusan ng kanyang pagkatao. Nang magkaroon siya ng pagkakataong makatulong sa pulisya, pinili niyang gamitin ang kanyang talento sa isang mabuting dahilan. Sa halip na gamitin ang kanyang kakayahan para sa pansariling kapangyarihan, ginamit niya ito upang protektahan ang ibang tao at pigilan ang isang mapanganib na kriminal. Dito natin makikita na ang isang pagkakamali ay hindi kailangang maging permanente mong pagkakakilanlan. Maaaring makagawa tayo ng maling desisyon sa nakaraan, maaaring mabigo tayo, at maaaring magkaroon tayo ng mga bagay na pinagsisisihan, ngunit palaging may pagkakataon na itama ang ating mga pagkakamali sa pamamagitan ng mga desisyong ginagawa natin ngayon. Samantala, kabaligtaran naman ni Hahu si Feng Yusao. Si Yusao ay may napakalaking talento. Mabilis, malakas at pihasa siya sa martial arts. Ngunit sa halip na gamitin ang kanyang kakayahan ng may disiplina, hinayaan niyang kontrolin siya ng kanyang galit, kalungkutan at obsesyon. Gusto niyang patunayan na siya ang pinakamagaling. Sa simula, maaaring mukhang kahanga-hanga ang kanyang determinasyon. Ngunit habang tumatagal, lumampas na ito sa tamang hangganan. Hindi na sapat sa kanya ang simpleng pagkapanalo. Kailangan niyang sirain ang kanyang mga kalaban upang maramdaman niyang mas mataas siya kaysa sa iba. Dito ay pinapakita ng pelikula na ang talento na walang disiplina ay maaaring maging mapanganib. Hindi masama ang mangarap na maging mahusay. Hindi masama ang gustong umunlad at malampasan ang sarili nating limitasyon. Ngunit kapag ang paghahangad na maging pinakamahusay ay nauwi sa pagmamaliit, pananakit at pagsira sa ibang tao, nawawala na ang tunay na kahulugan ng tagumpay. Isa pa sa pinakamalalim na mensahe ng pelikula ay tungkol sa pagharap sa sakit at pagkawala. Hindi nakayanan ni Yusao ang pagkamatay ng kanyang asawa. Sa halip na tanggapin ang kanyang kalungkutan at harapin ang sakit ng nakaraan, pinili niyang takasan ito sa pamamagitan ng pakikipaglaban. Bawat laban ay naging paraan niya upang pansamantalang makalimot. Ngunit ipinakita ng kanyang kwento na kapag tinatakasan natin ang ating sakit, hindi ibig sabihin na nawawala ito. Minsan lalo lamang itong lumalaki hanggang sa magsimula itong kontrolin ang ating mga desisyon. Mahalagang matutunan nating tanggapin na normal lang masaktan, malungkot at mawalan. Hindi kahinaan ang pag-iyak, paghingi ng tulong o pag-amin na nahihirapan tayo. Ang tunay na tapang ay ang kakayahang harapin ang sakit ng hindi natin hinahayaang sirain nito ang ating buhay o ang buhay ng ibang tao. Makikita rin natin sa kwento ni Hahu na ang pagmamahal ay maaaring maging dahilan para maging mas matatag ang isang tao. Nang malagay sa panganib si Xinying, hindi na lamang sarili niya ang iniisip ni Hahu, handa niyang harapin ang isang napakalakas na kalaban upang maprotektahan ang kanyang asawa. Ngunit ang mahalaga,
Hindi siya lumalaban dahil gusto niyang patunayan na siya ang pinakamagaling. Lumalaban siya dahil may taong mahalaga sa kanya na kailangan niyang protektahan. Yan ang malaking pagkakaiba nila ni Yusao. Pareho silang marunong lumaban pero magkaiba ang dahilan. Si Yusao ay lumalaban para sa kanyang ego. Si Hahu ay lumalaban para sa mga taong mahalaga sa kanya. At dito ay pinapakita ng pelikula na hindi sapat na maging malakas. Kailangan, alam mo rin kung para saan mo ginagamit ang iyong lakas. Sa totoong buhay, hindi naman kailangang maging eksperto tayo sa martial arts para magkaroon ng ganitong aral. Lahat tayo ay may kanya-kanyang kakayahan. May taong mahusay magsalita, may mahusay magtrabaho, may mahusay mag-isip, may talento sa negosyo, sports, sining o iba pang bagay. Ngunit ang tanong ay, paano natin ginagamit ang mga kakayahang iyon? Maaari nating gamitin ang talento para makatulong, magbigay inspirasyon at protektahan ang mga taong nangangailangan. Ngunit maaari rin natin ito gamitin para manghamak, manlamang at patunayan sa lahat na mas mataas tayo kaysa sa kanila. Sa huli, hindi ang pinakamalakas ang tunay na panalo. Ang tunay na panalo ay ang taong natutong kontrolin ang kanyang galit, tanggapin ang kanyang mga pagkakamali, harapin ang kanyang mga sugat, at piliing gumawa ng tama kahit mahirap. Dahil minsan, ang pinakamahirap na laban ay hindi laban sa ibang tao. Ang pinakamahirap na laban ay ang laban sa sarili nating galit, takot, pride at mga sugat ng nakaraan. At kapag natutunan nating talunin ang mga yon, doon natin tunay na mauunawaan kung ano ang ibig sabihin ng pagiging malakas. Dahil ang tunay na mandirigma ay hindi iyong taong kayang talunin ang lahat ng kanyang kalaban, kundi iyong taong may sapat na lakas upang piliin ang kabutihan kahit kaya niyang manakit.